Hello, my testing. Hello. Magandang morning po sa ating lahat na ating mga tagapakinig at naway ang biyaya ng Panginoon ay sumainyo at siyempre naman po sumaakin din, opo. Kaya tayo po ay nasa topic na ng part 4 ng Life in the Spirit part 4. Matatapos po natin ngayong araw na ito yung Romans chapter 8. Ang atin po ngayong pag-uusapan ay Romans chapter 8 verses 31 to 39. Ito po yung God's everlasting love. At yan po yung ating yung ginawa nating thumbnail ba tawag dito o ano. Yan po yung ginawa nating sa PowerPoint, yung God's everlasting life. Narito po yung ating gospel, Romans 8 31 to 39. At ito rin naman po yung tayo tinawag sa pamagitan ng ating ebanghelyo. Ang ibig sabihin po doktrina. 2 Thessalonians 2:13 to 16. Ano po? Atin muna po itong basahin, pero itong 2:13 to 16 bago tayo magsimula. Pero bago po tayo magbasa, tayo muna po manalangin. Tayo po manalangin at sa pamagitan ng ating panalangin ay mabuksan ang ating kaisipan. Ganun din po yung ating pangunawa at para ito po ay magamit natin sa ating mga pang-araw-araw na buhay. Napaka-importante po nito dahil ito po yung magiging daan natin para maunawaan natin kung gaano tayo kamahal ng Diyos. Kaya sige po tayo manalangin. O Amang Diyos, maraming salamat po sa umagang ito muli. Salamat po sa kagalingan. Ilang araw po tayong may nararamdaman pero ngayon po ay medyo malakas na tayo. Kaya ako'y nagpapasalamat sa Diyos sapagkat hinipo niya yung aking katawan na ako'y bigyan ng kalakasan para po magpagamit sa Kanya, para po maihayag ko ngayon yung pang-apat nating bahagi ng ating mensahe. Ito po yung ikaapat na bahagi ng chapter 8. Napakaganda po yung pag-usapan yung chapter 8 dahil ito nilalakdawan ng ibang mga nasa grace. Nilalakdawan po ito. Kasi medyo may kaunting pagtatalo-talo. Kaya salamat Panginoon. Salamat po. Maraming salamat. Ipaunawa mo sa amin at iparamdam mo sa amin Panginoon na kami mahal mo. At sapagkat sa pagbibigay mo ng mga salitang ito, maunawaan namin kung gaano ka kamahal. Kaya hipuin mo lahat ng mga nakikinig. Ganun din po ako, gamitin niyo po ako powerfully. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Alam nyo, dito sa topic na ito, marami ang medyo sumasalungat sa akin yung mga taga-grace. Dahil napakaganda nga naman ng sinabi doon sa Romans 4:5. But to him that work not, but believe on him that justified the ungodly, his faith is counted for righteousness. O isa nga naman, kung ikaw ay naniniwala sa Kanya na kahit di mo pinagtrabahuan, di mo pinagpagudan, ikaw ay mapapawalang sala at ang iyong pananampalataya ay naibibilang sa Kanya. Pero hindi po tayo dyan dapat tumigil dyan sa verse na yan, Romans 4:5. Hindi po tayo dyan dapat tumigil. Pag-uusapan po natin yan sa conclusion. Kaya lang binigyan ko ng kaunting opening dito sa simula natin. Ano po? Kaya basahin po muna natin itong 2 Thessalonians 2:13 to 16 kung paano tayo tinawag ng Panginoon, kung saan bagay tayo tinawag para maunawaan natin. Basahin natin 2 Thessalonians 2
13 to 16. Sabi po dito, but we are bound to give thanks to God always for you, brethren, beloved by the Lord, because God from the beginning chose you for salvation through sanctification by the Spirit and believe in the truth. 14, to which He called you by our gospel, for the obtaining of the glory of our Lord Jesus Christ. Therefore, brethren, stand fast and hold the tradition which you were taught, whether by words or our epistles. So, napakaliwanag po nito, napakalinaw. Ang sinabi dito, He called you by our gospel. Our gospel, sino nagsasalita? Si Pablo. Our gospel. Ano ba ang gospel ni Pablo? Yung 13. Yung 13 sulat niya. Simula Romans to Philemon. Yung 13. Kaya tinawag tayo. Tinawag tayo doon sa gospel na yun. At yun ang ating itinuturing na doktrina. Kaya meron tayong Pauline doctrine. Na hindi naman ibig sabihin si Paul ang ating sinusunod. Revelasyon yun ng ating Panginoong, ng ating risen Lord Jesus Christ kay Apostle Paul. Kaya wag nyo kakalimutan yung tatandaan. Pero nyo sabi doon sa doon sa 15, napakaliwanag. Sabi dito, stand fast and hold the tradition which you were taught. Kung ano yung mga natutunan nyo dito sa Pauline doctrine, dito sa sinasabi ni Pablo, tayo maninindigan dito, whether by word, sa pamamagitan ng kanyang salita, o ng epistles, where epistles. Yung where epistles, direktibang sinalita ng ating Panginoong Jesucristo kay Pablo. Yun namang my words, siyempre sinasamahan na yun ni Pablo ng kanyang pangunawa, yung ibang mga salita. So, dapat panghawakan natin yun, stand fast and hold the traditions which you were taught, yung mga natutunan natin. So, diyan po tayo tinawag. Kaya, wag po kayong mag-aalinlangan, dahil yung iba nag-aalinlangan lagi ng sinasabi, maunawaan din kami ng Diyos. Alam naman ng Diyos ang ginagawa namin. Yes, alam na nga ng Diyos ang inyong ginagawa, pero hindi nyo alam yung gusto ng Diyos. Yun ang matindi. Alam nyo, yes, alam ng Diyos yung ginagawa ninyo, yung inyong pagpapakabuti, yung inyong pagpunta sa simbahan, yung inyong pagmamahal sa inyong kapwa, yung inyong pagbibigay. Alam niyo ng Diyos, pero hindi nyo alam yung gusto ng Diyos na gawin ninyo. Yun ang matindi doon. Hindi nyo alam yung gusto ng Diyos na gawin nyo. So, yun po Kaya ang daming hindi nakakaunawa nito. Yung iba, they are claiming that they are born again. Yes, even myself. Before, pagkatapos kong maging Roman Catholic, tinatawag ko yung sarili ko na ako ay born again. Pero sino ba ang firstborn? Hindi tayo, Israel. So bakit tayo magiging born again? Hindi tayo born again. Tayo ay body of Christ. Body of Christ tayo. Yan ang naidulot ng mga denomination, iba't ibang denomination. At saka yung iba't ibang nag-i-stand doon sa kanilang statement of faith. Kasi bawat denomination merong statement of faith na yung iba'y lumilisya doon sa statement of faith ng body of Christ. Kaya, kung sasabihin yung, alam naman ng Diyos yung ginagawa namin, kasama rin kami. Isa naman ang ating Diyos na sinasamba at pinapanaligan. Yes, pwede yun, siguro. Pero, hindi nyo alam yung gusto ng Diyos. Sige po, magsisimula na tayo. Ako lang po yung medyo mag-jacket at medyo masama na naman yung aking nararamdaman. Sadali po.
Sige po, magsisimula na tayo. Ano po? Yan. Yan, para kaliwan na tayo. Ang atin pong verse ito, itong Romans 8:31 to 39, atin pong basahin. Tapos, atin pong intindihin mabuti, ano po, para yan, ayusin ko muna ito para nakikita niya mabuti yan. Sige, basahin po natin. Sabi po dito, what shall we then say to these things? If God be for us, who can be against us? He that is spared not his own son, but delivered him up for us all, how shall he not with him also freely give us all things? Who shall lay anything to the charge of God's elect? It is God that justified. Who is that condemned? It is Christ that died, yea, rather that is risen again, who is even at the right hand of God, who also make intercession for us. Who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulations, or distress, or persecution, or famine, or nakedness, or peril, or sword? As it is written, for thy sake we are killed all the day long, we are accounted as sheep for thy slaughter. Nay, in all these things we are more than conquerors through him that loved us. For I am persuaded that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, nor high, nor deep, nor any other creature shall be able to separate us from the love of God which is in Christ Jesus our Lord. So, ang ganda po, ano po? Doon po sa ating nakaraang na topic, God revealed our destiny in eternal future. Doon po sa part 3. Napakaganda din po noon. Kaya patuloy po nyo sundan itong ating mga mensaheng ito. Sabi ko sa inyo, basta't ito isinapuso ninyo itong mga sinasabi kong ito, wala pong sablay. Kasama po tayo sa rapture. Yan po may papangako ko sa inyo. Sapagkat yan ang inire-reveal po sa akin. Kapag hindi po yan nangyari, unang-una ako na po yung pinakakawawang nilalang. Kung ang Panginoon ay nagsisinungaling, tsaka si Paul nagsisinungaling, kawawa po ako. Pero nyo, inihimlay ko na dito yung aking buhay, yung aking pananampalataya. Sa mga salitang ito, kung ito po hindi mangyayari, kawawa po ako. At kayo din, kawawa kayong mga nakikinig sa akin. Pero ang katotohanan po yan, Diyos ay hindi nagsisinungaling kailanman. At kung anong sinabi niya, gagawin po niya. Tandaan niyo po yan. Yan po yung nakaraan, yung God reveal our destiny in an eternal future. And today, ngayon po, ito na nga, itong binigay natin topic sa inyo. Yan God everlasting love, life in the spirit, part 4. Yan po yung inano sa atin ngayon. So, yan po ang ating pag-usapan. We will talk about God will reveal His everlasting love for us. He will reveal the evidence of His unfailing love for us. Ang ganda po. Inireveal po niya yung inireveal niya, meron pang ebidensya of His unfailing love to us. Kung tayo po'y nalilinya doon sa tama, kung sinusunod po natin yung gusto ng Diyos para sa atin, unawang-unawa niya yung mga pinaggagawa natin. At yun ay counted po yun. Hindi po yun mawawala. Yan po ang aking sasabihin sa inyo. Ito pong, alam nyo itong Romans 8:31, 39, ito po yung the unconditional love of God. Ito pong Romans 8:31, 39. Alam nyo ba ito kung ating isasummary itong Romans 8:31 to 39, tingnan nyo. Yan, basahin nyo yan. Tingnan nyo.
Basahin nyo yan at habang ipapaliwanag ko naman, ano po. Ang Romans 8:31 to 39 ay isa sa pinaka nakakapagpatibay na mga talata sa lahat ng salita ng Diyos. Isa daw po yan sa nakakapagpatibay sa lahat ng talata sa salita ng Diyos na nasusulat sa aklat ng Biblia. Ano po? Itinatag ni Pablo na ang Diyos ay para sa ating lahat na take note na kay Kristo. Para sa mga naligtas sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya. Biro nyo na. Para sa lahat na kay Kristo na mga naligtas sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya. Matibay na susi dito yung gospel of salvation, yung word of salvation. Ano ba yung word of salvation? Gospel of salvation. Ito po yun, 1 Corinthians 15:1-4. Yan po yan. Kaya basahin nyo na lang yan sa bahay kung hindi nyo pa yan naiintindihan. At I believe na yun namang mga nakikinig nito siguro alam na ito. Itong 1 Corinthians 15:1-4. Walang paratang o akusasyon laban sa ating maaaring tumayo. Wala daw po kahit sino na maaaring lumaban sa atin o tumayo o makipag-arguments. Sapagkat ang Diyos ay naglaan para sa atin ng katwiran at si Kristo ang namamagitan para sa atin. Gumawa si Pablo ng dalawang listahan ng lahat ng bagay sa sansinukob na hindi makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos sa atin na kay Kristo. Ang mga mahihirap na bagay ay mangyayari. Totoo yan. Yung mga mahihirap na bagay maaaring mangyari. At yun ang hahadlang sa atin. Kasi hindi naman ito basta-basta papayagan ng kaaway. Hindi ito basta-basta papayagan ng kaaway. Totoo yan. At gayon pa man, walang sino man sa kanila makakapagpahinto sa pagmamahal sa atin ng ating Ama ni anumang mga palatandaan sa kanila na tayo ay pinabayaan na niya. Wala. Hindi tayo maaaring pabayaan basta tayo ay patuloy na nananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Pero take note risen Lord Jesus Christ. Risen Lord Jesus Christ. Kung may tanong kayo dyan, pag-uusapan na lang natin sa iba't mahaba po yung baybayin kung bakit laging risen Lord Jesus Christ ang binabanggit ko. Ang ating kaligtasan ay ganap at talagang mangyayari. Ganap na ligtas dahil sa kanyang dakilang pag-ibig. Pero wag po natin kakalimutan na tayo ay lumakad sa kanyang espiritu. Yun po pinakamainam. Hindi po tayo matutulog dito sa Romans 4:5. Lalakad po tayo sa kanyang banal na espiritu, sa espiritu ni Kristo. Kapag hindi po kayo lumakad doon sa banal sa kanyang banal na espiritu, hindi tayo lumakad doon sa naaayon doon sa kagustuhan ng kanyang banal na espiritu ni Kristo, ay wala po tayo dito. Natutulog lang po tayo dito sa Romans 4:5. Hindi po tayo looking forward. Parang nai-stuck tayo. Kasi pag na-stuck kayo diyan at diyan lang nyo itinigil yung inyong pag-iisip, yung inyong puso, medyo malabo po yun. Kaya nga po meron tayong mga kailangan pang gawin dahil din yung sinabi doon sa parang ang katumbas nito yung Ephesians 2 8 at saka 9. Nakakalimutan nila yung Ephesians 2:10 na tayo ipinirefer tayo ng Ama doon sa 2:10 para gumawa ng mabuti sa pamamagitan ni Kristo. Hindi kaya ng ating ng ating sarili. Kasi lalabas na by work, pipilitin natin by work 'yan. Wala na tayo sa work. Pero sa pamamagitan ni Kristo, pinirefer tandaan niyo kasi parang sampal naman doon sa mga grace na natutulog sa 4:5.
Pinirefer tayo para gumawa ng mabuti. So, ibig sabihin, hindi tayo gagawa ng masama. Kasi pag ikaw ay natulog dito, ay, ako naman paliligtas na eh. Hindi, kahit na anong nang gawin ko, okay naman pala. Hindi po ganun. Malayo po yun, malabo po yun. So, kaya patuloy nyo itong pakinggan para marami po kayo matutunan. Yan, o. If God is for us, who can be against us? Nga naman. Kaya kung ang Diyos ay para sa atin, sino yung mga against sa atin? Wala po. Wala po makakapaghadlang niya kahit nakamata, kahit na pakinggan na lang natin. Naririto lahat sa paliwanag po. Kahit na ano pa yung humadlang niyan. Yes, maaaring mamatay itong iyong katawan lupa, pero papalitan yan ng bago. Oh. Kasi kaya nga po dapat hindi masama yung ikaw yumaman, ikaw gumandang buhay, magkameron ka ng magandang tahanan at malusog na pangangatawan, hindi po yun masama. Pero ang ating pong ipanalangin yung ating magiging buhay sa kabilang buhay. Yun po ang pinakamainam. Yan. Who can be against us? Hindi ko na nalagyan ng highlights yung mga, sorry po, yun ang aking trabaho. Hindi ko nalagyan ng highlights yung mga verses. Pero hindi bale, basta sundan nyo lang ako. Nariyan naman yan Kasi all white. Hindi natin madidetermine masyado. Pero okay na. Sige. Who can be against us? Yan o. Yan o. This topic is the light of endurance and strengthening our relationship with God. It is the right doctrines by calling the right gospel to achieve glory. 2 Thessalonians 2:14, and the continuous walk in the Spirit of our Lord Jesus Christ, Galatians 5:16. Yan po. Kasi itong Galatians 5:16, ito po yung walk in the Spirit. Kaya hindi po yun dapat mawala. Kaya ang chapter 8, kapag yan hindi nyo yan binabasa, ibig sabihin, hindi kayo naglo-look forward as a grace believer. Pagka inalis nyo ang chapter 8 ng Romans. Kaya, ang ganda na itong topic po natin ito, mga kapatid. When we have not received yet the power of God's grace, we former sinners. Tama po tayo dating makasalanan nung hindi pa natin nare-receive yung kapangyarihan ng biyaya ng Diyos. What can we say? The Gentiles who did not strive for righteousness obtain righteousness, therefore righteousness by faith. Romans 9:30 to 31. God confirmed it through this process. Hence false questions. Who can resist to us? Tama nga naman. God has provided this by His love for us, that while we were still sinners, Christ died for us. Romans 5:8. He gave His own sons that became obedient to the Father until death on the cross. Philippians 2:8. So how can He not give everything for us? A beautiful statement from God Himself. Pero nyo, galing mismo ito sa Panginoon. Galing mismo po ito sa Panginoon. Itong mga ano na ito, itong statement na ito. Who can resist to us? Sino magre-resist sa atin? Galing niya sa statement ng Panginoon. God has proved this by His love for us. Pinatunayan ito ng Diyos para sa pag-ibig niya sa atin. That while we are still sinners, Christ died for us. Romans 5:8. He gave His own Son. Parang naulit natin, pero maganda po At that became obedient to the Father until the death on the cross. So how can He cannot give everything for us? A beautiful statement from God Himself. The prophet Isaiah said, He is near that justified me, who will contend with me. Isaiah
50 verse 8. That is why in the present time dispensation, ngayong kasalukuyang ito, Paul also said, who will accuse God's elect? O, siya nga naman, ngayong kapanahonan na ito, sino makakapag-accuse sa God's elect? O, kahit pa noong sa Old Testament, ganun din ang kanilang statement ng God the Father sa kanila, ni Yahweh kay Isaiah. Ganun din ang statement ng ibinigay ng ating risen Lord Jesus Christ kay Paul. Ganun din, sino makakapag-resist sa atin? Sino? Sige, kung tayo ay nasa pagmamahal ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya natin sa kanyang anak na si Panginoong Jesucristo, risen Lord Jesus Christ, huwag niyong kakalimutan, sa pamamagitan ng kanyang pagkamatay sa krus. Pinaliwalaan natin na kaya siya namatay sa krus dahil sa ating kasalanan. Tayo sinagip sa ating kasalanan. Wala na makakapag-resist kapag yan ang iyong statement of your faith sa iyong sarili, sa iyong pag-iisip, prinsipyo mo sa iyong sarili, sa pag-iisip. Tapos, maglulok forward ka, lalago ka. Hindi ka may stuck doon sa Romans 4:5. Dapat mong laging aalahanin na ako'y inihanda ng Diyos na gumawa ng mabuti sa pamamagitan ni Kristo. So, kahiyaya sa Panginoon kung magiging stagnant ka lang doon at ikaw ay may stuck doon at sige, patuloy ka uli sa iyong mga dating ugali. Kaya ang dami, hindi nyo napapansin, kaya ang daming nasisirang church. Lalo-lalo na kung mangyayari ito sa leader. Kung makikita sa leader yung hindi magandang ginagawa, sira ang church. Lilipat. Maghahanap sila ng comfort zones kung saan sila mabibless. Ngayon, kung ang mapupuntahan nila ay yung hindi nagtuturo ng grace, pero magaganda naman ang ginagawa, makukomfort sila doon at mag-i-stay sila doon. Ngayon, kung sila galing dito sa grace, na siyang magliligtas sa atin, siya ang katotohanan na magliligtas sa atin, kawawa yung tao. Sinisira mo yung body of Christ. Sa madaling salita. So there is therefore no. So therefore, ito pala, yan. Christ died, and who are they to judge us? Christ died and rose again is the one who is our mighty God. Here, we will insert a verse that assures our eternal security. Ano ito? Itong verse na ito. Ito yung Romans 8:1 na sinasabi dito, there is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus. Sa NIV lang yun. Tapos na doon. Cut na yun. Pero pag ang binasa natin ay King James Version, may kasunod po. Ang nakalagay ito doon, who walk not after the flesh but after the Spirit. So, may paliwanag po dyan. May maganda akong paliwanag sa inyo dyan. Kasi, yung mga gumagamit ng NIV, nakakapanghinayang naman sa inyo, sa inyong, lalo na yung mga matatalino. May mga matatalino po na mga believers, magagaling umunawa sa salita, magagaling mag-English, lahat, ang bilis nila makakatch up. Pero kung ang magagamit nilang version ay NIV, at sila ay magtuturo o magpapaliwanag, maraming maliligaw. Biro niyo yun, Tingnan nyo papakita ko sa inyo ang isang pagkakaiba diyan. Kasi itong akin pong Bible kompleto ito may NIV, may King James version, kung ano-ano. Yan, tingnan natin. Romans. Kasi kailangan tapusin natin ng maliwanag, hindi yung basta-basta. Yan. Babasahin ko ito sa King James Version. Sa bagay, nilalagyan din naman nila ng footnote sa NIV. There is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus, who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. Kasi yung iba, wala. Wala. Tingnan ko na nga sa iba kung saan mga wala. Ay, sa ito, New English, sa New English, sabi dito, there
Therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus. O wala sila. Kaya kung tuloy-tuloy lang ang pagbasa, pinapaliwanag sa mga nakikinig, kawawa naman po yun. Sa NIV, sa NIV pala wala rin. Tama pala ako kanina, iba pala yung nabuklat kong translation. Therefore there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Kaya dito sa King James Version, there is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus, who do not walk according to the flesh but according to the Spirit. Meron pong mga grupo, ito ulitin ko sa inyo sa Grace, kasi ako po kasi nasa Facebook na po ito marami ng grupo, at natutuwa naman ako dahil gusto na nilang hindi natin alam kung ito na nga yung sign ito yung, ayaw ko po magsalita ng kung ito na yung sign talaga na malapit na talaga yung tapos. Pero talaga namang pong kahit naman po hindi sa akin, marami nakakaamoy na malapit na talaga magtatapos, dahil itong mga nangyayari na itong gera, mga lindol, yan yung nasa Matthew 24. Matthew chapter 24. Yung mga paglindol, mga gera yan, kung ano-ano mga nangyayaring trahedya. Kumbaga naaamoy na natin na malapit na. Pero hindi natin masabi yung exact date. Pero ang pinakamagandang balita doon, as a member of the legitimate body of Christ, kung ikaw ay legitimate member ng body of Christ, hindi po yung member ng legitimate body of Christ, kundi ikaw yung legitimate member ng body of Christ, may pangako ang Diyos na bago mangyari yan, meron pong tinatawag na rapture. Tayo po ay dadalhin sa langit. So, yun po pinakamagandang balita, na hindi na natin yun mararanasan doon sa mga may iwan na sila ay magraranas ng tribulation. Katakot-takot mong paghihirap yun. Yun na yung kaganapan na po yun nung tinatawag natin na kung itong mga lindol na ito na naamoy natin, ganyan pang kalakas, ang dami nang namamatay niya na, mas malakas pa po pagdating ng 7 years tribulation doon sa Daniel, yung propesya ni Daniel. So yan po, nangyayari na po yan, pero mararapture po tayo. Yun po pinakamagandang balita. Kaya ngayon po, sabi ko sa inyo, kung kayo ay mayroong NIV book, bumili pa po rin kayo ng isa pa ng kopya na King James Version. At kung ayaw nyo naman bumili, mag-download na lang kayo ng apps. Para marami. Meron kayong King James Version, meron kayong NIV, para mapag-aralan ninyo kung ano ba ito sinasabi ni Pastor. Kaya ang magiging standard natin, dapat King James Version. Pero yung katulad natin, mga Pilipino, mga Tagalog, lalo na kami mga Tagalog, mahihirapan po tayo kung lalo na ako medyo nauutal i-pronounce yung King James Version. Kaya nagpapaliwanag din ako sa NIV kung halos magkaparehas lang naman ang kahulugan. Siyempre, babasahin nyo muna naman yun. Siyempre, lahat naman ng ituturo nyo, yung katulad ngayon, lahat ng inyong ituturo nyo, inyong pag-aaralan. Teka, ang sinasabi dito sa King James Version ay ganito, dito naman sa NIV ganito. Napakalayo. Kaya, ngayon, para madali mong bigkasin, ibigkas mo sa NIV, pero itatama mo doon sa standard, doon sa King James Version. Yun po sa akin. Kasi hindi tayo pwedeng sumama doon sa grupo. Ang dami ngayong mga grupo Kung makikita nyo sa Facebook, yung grupo ng Grace Believer. Meron pang solid na King James Version, 1611, pero ano ba yun? Hindi ko alam kung 1611 ba yun o ano. Kung 1611, hindi naman po pwede, dahil yung 1611, lumang-luma ng version yun ng King James. Mahihirapan tayo doon lalo. Ay yung U doon B, sulat B, yung Paul, parang Pabel ang salita doon, yung 1611 version. Meron din po tayo niyan, kaya kompleto nga po pinag-aaralan po natin. Kaya kung magagamit natin sa paliwanag,
inilalabas ko. O, kompleto rin tayo ng mga libro. Marami din pong iniwanan sa akin yung dati kong senior pastor. Nung siya ay nag-uwi na sa Amerika, ito medyo mabibigat la. O, bibigat mo ng mga libro yan. O, pero nyo yan. Paano pa yung natin niya madadala? Dito lang sa bahay, pwede natin Bible study. Madami pa po ako dito mga books na ganyan. So, siyempre, naiintindihan na po natin ito. Ano po? Yan. Yan, tayo naman. Dito naman tayo. Who shall separate us from the love of Christ? O, yung kanina kay God, ngayon naman kay Christ, from the love of Christ naman ito. Romans 8:35, 37. Ito pa rin yung the unconditional love of Christ, yung walang walang kapantay na pagmamahal ni Kristo. Unconditional. O love. Walang kapantay, unmeasurable pala yun. No? The unconditional, basta unconditional love of Christ. Yan po. 35, 37. Yan. Paul always experienced these events in his ministry. Ito pong binanggit dito sa basahin muna natin muna yung verse para maintindihan nyo. Sabi dito sa Romans 8:35, sabi po dito, sino ang maghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kapighatian ba? Ang kapighatian, yung mga tribulations. Ito na yung aking binabanggit kanina. Siyempre, tayong nabubuhay pa dito sa lupa, hindi naman ito basta-basta hahayaan ni Satanas o ng mga demonyo na ito basta na lang kumapit sa atin. Bibigyan tayo niya ng kapaghita. Kaya yun ang ating lalabanan. Yun, gagawa tayo ng paraan para may iwasan natin yun. Yung mga kapighatiang yan. Hindi yan basta-basta inggit na inggit nyo sa atin. Kasi alam niya tayo maliligtas, siya hindi. Ang gusto niya, isama ang tao doon sa kanyang pupuntahan. Alam niyo yung hell, hindi naman siya yung doon, hari doon na masarap ang tayo niya doon. Hindi po. Kung ano yung magiging paghihirap ng tao sa hell, ganun din ang paghihirap ni Satanas. Sama-sama. Hindi ko lang alam kung merong department doon si Satanas na iba. Tsaka yung mga demonyo. Hindi po natin alam. Basta ang hell ay ginawa doon sa mga lumalabag sa kagustuhan ng Diyos, yung mga nagkakasala. Kasama na po si Satanas doon, tsaka yung mga demonyo. So, yun po. Kaya, ang makakapaghiwalay ba yung mga, yung katulad ng tribulations, yung kapighatian, o yung mga distress, yung mga kabagabagan sa iyong puso, sa iyong at saka yung persecution, yung mga pag-uusig. Siyempre, pag ikaw napasama na sa isang halimbawa, napasama ka na sa body of Christ, sasabihin ng iba ng mga nasa ibang denomination, ba't ka kasi nagtitiis dyan? Dito marami tayo, dito may support pa. Yan yung tinatawag na persecution. Ipipersecute ka nila. Dito may support ka pa, ikaw, ngawa ka dyan, wala ka namang kinikita, wala ka namang napapala. Ganyan na sinasabi sa akin. Anong napapala mo dyan? Sa akin po, sapat na yung ako ay malusog, walang karamdaman, nasa wastong pag-iisip, yung tinatawag na sound mind. Yung ibang mga pastor, wala sa sound mind. Nasa wasto kang pag-iisip, masaya na ako, I was blessed. Kumakain naman ako, nakakapag-bihis din naman. May mga sapatos din naman na kahit hindi maganda, may bago din. Kaya, masaya naman ako sa pamilya ko. Wala naman akong problema.
Basta yung ganun lang, okay na. O, tapos yung bang famine, tagutom, okay, hindi na natin ito sapitin, itong famine na ito. Nakedness, yung mga kahubadan. Kasi ito, lahat naranasan ito ni Pablo eh. O, dito, banggitin na natin. Paul always experienced these events in his ministry in journeys often. Ito na yung verse na babanggitin ko. In journeys often, in perils of waters, in perils of robbers, in perils of my own countrymen, kahit sa kanyang sariling kababayan, nanganganib siya dahil siya ay binabato, siya ay hinahagupit, nilalatigo dahil yung kanyang mga kababayan na dati niyang kasama, no, siya ay sumama na rito dahil na nakipag-usap sa kanyang Panginoon at nag-iba na ang kanilang prinsipyo ng kanilang ng kanilang pananampalataya, tinutuligsan na siya. Kanyang kababayan niya, tinutuligsan siya, pinipersecute siya, kaya ngayon ng verse in perils of my own countrymen, in perils of the Gentiles. Yung mga hintil kalaban din niya, pero ang tayong mga hintil, siya yung ating sole apostle, nag-iisang apostoles. Wala na pong ibang apostoles na makakaganap na gaya ni Pablo. Kaya nag-iisa na po siya. Siya yung solong apostol ng mga membro ng body of Christ. Siya po, si Pablo, nag-iisa po siya. Yan. In perils in the city, pag siya pumasok sa syudad, lagi siyang palingalinga, lagi siyang handa dahil maaaring damputin siya ng mga otoridad at siya ikulong dahil labag nga yung kanyang ginagawa eh. Alam nyo, doon sa Empero ng Roma, doon sa pamahala ng Roma, sa batas ng Roma, kapag ikaw bumuo ng, parang marsyalo, pag ikaw bumuo ng isang grupo na naghuhurong-hurong, nag-uusap-usap, na hindi nila naiintindihan kung ano yung inyong mga pinag-uusapan na yan, kung yan bagay laban sa gobyerno ng Roma o pagpapabaksak sa gobyerno ng Roma, uhulihin kayo. Lalo na kung may magre-report. Ay, ang mga nagre-report, dati niyang kasamahan. Dahil allowed naman doon sa Roman government, yung Christianity. Alam naman. Kaya nga lang, naging iba sila eh. Kasi tinawag nga si Kristo dito eh. Si Pablo, tinawag nga siya dito si Pablo ni Kristo ng ating risen Lord Jesus Christ na ito ang makakapagligtas sa tao, ito ang yung sasabihin. Ngayon, noong ibinigay na sa kanya at yun ang kanyang ginagawa, yung iba na kasama niya dati, yun ang naging kalaban niya. I-report siya dyan, yung mga kalaban niya, hahanapin siya. Kaya yung naging katapusan po ng ating apostol, yung kanyang buhay ng ating sole apostle na si Pablo, pinugutan po siya ng ulo. Yun ang katapusan. Sa last part ng kanyang kasi ang last part ng kanyang letter doon sa pagkaka-organize po, kasi kung babasahan nyo sa Bible, iba ang last part ay yung Philemon, hindi po yun ang last part. Ang last part po ay yung 2 Timothy. Doon po siya natapos sa 2 Timothy. So, yun po, Yan inferiors in the same, pero among false brethren. Ito yung sinasabi ko. Kaya nga ang papatay sa inyo yung mga false brethren eh. May mga false brethren tayo, hindi natin alam na nasa loob ng ating panambahan. In weariness, in toil, in sleepness, often. In hunger and thirst, sa kagutuman. Dahil, biro nyo, kaya sabi ko, sino pang makakaganap sa mga ginagawa ng ating sole apostle? Nagugutom siya dahil sa pangangaral. Nauuhaw. In fasting often. In cold and nakedness. Kasi sa Middle East, pag narinig naman natin Middle East no, sa Israel, iba naman eh. Hindi naman lahat ng parte ng mainit. Meron din po diyang winter, malamig sa Israel. Tsaka doon sa mga pinupuntahan ni Pablo. Ay noon naman ang paglalakbay, hindi naman saglit eh.
Hindi katulad ngayon, by airplane, kahit winter, pwede ka makalipat agad ng saglit sa isang mainit na lugar. Noon hindi. Lalo na kung nakasakay ka sa camel, meron yung lamig na yan para lang sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Ito po yung nasa 2 Corinthians 11:26-27. However, life is modern now. Ngayon po ay bago na ang ating buhay. Now, and there is a difference then, but this can also happen to those who love Christ, our risen Lord Jesus Christ. As said in Psalm 44:22, ito po yung sinabi sa Psalms 44:22, Yea, for thy sakes for thy sakes are we killed all the day long. We are counted as sheep for the slaughter. Just like what Paul says, ganun din po ang sinabi ni Pablo sa atin ngayon. Sabi niya, as it is written, for thy sake we are killed all the day long. We are counted as sheep for the slaughter. Romans 8:36. But the truth, pero ito po yung katotohanan. Ito po. But the truth is God give us victory through Christ. So let us always thank God. 1 Corinthians 15:57. That's why we should walk in love. Kaya kailangan pong lumakad po tayo ng may pagmamahal as Christ loved us. Take note po. As an offering to God, because it is a sweet smelling savor to God. Ephesians 5:2. Take note, kaya daw natin gagawin yun, yung love na yun, dahil ito yung sweet smelling savor to God. Ito yung offering na ito ay sa Diyos ay dahil ito ay isang mabangong samyo sa harapan ng Diyos. Lahat ng paghihirap na yan, yes, pwede nating madaanan at mapalad tayo kung hindi tayo dadaan dyan. Maaaring dumaan tayo dyan pero light lang, katulad sa present time na ito. Pwede kasi sa present time na ito hindi naman katulad noong unang panahon. Ngayon, katulad ko, hindi ako tumitigil sa pagsasalita sa aking mga anak. Yung isa kong anak, sabi nung isa kong anak sa akin, papanaunawa naman kami ng Diyos dahil bakit hindi kami maunawaan? Yung ginagawa namin, yes, tama. Kayo'y hindi kayo na lumiliban na magpunta sa church. At lagi nyo yung ginagawa. Maganda yung inyong relationship doon kasi iba yung church nila Iba yung relationship nyo doon at saka maganda relationship nyo at saka kayo maganda din yung inyong mga bigayan. Pero yun nga, katulad na sinabi ko kanina, dapat yung ginagawa nyo yung gusto ng Diyos para maging katanggap-tanggap. Sabi niya magiging sweet smelling savor to God. Ephesians 5:2. Nasaan ba yung Ephesians 5:2? Nakay po sa pahayag ni Paul na inireveal ng Panginoon ng ating risen Lord Jesus Christ. Kung gagamit kayo ng iba, Old Testament o yung for synoptic gospel, yung mga sinulat ng mga writer ng synoptic gospel, gusto ba yun ng Diyos para sa atin sa palagay nyo? Kaya nga pinili niya si Pablo. Si Pablo dati rin, siya din sumusunod din sa Diyos at si Pablo isa ding Hudyo. At yung pamamaraan ng Hudyo kanyang ginagawa, pero tinawag siya. Sabi niya kay Pablo, ito, pinagbibiling ko ito sa iyo. Ito ang makakapagligtas sa tao. Itong ipahayag mo. Yan Ephesians 5:2. So every suffering we enjoy through our love for Christ, risen Lord Jesus Christ, will change us to be more than conqueror. Romans 8:37. So, hindi, sabi. Kasi binigyan tayo ng tagumpay Doon kung humarap man tayo sa ganyan mga pagsubok,
Binigyan tayo ng katagumpayan ng Diyos. Pero ang ganda ng statement ng Panginoon na yan. Kung hindi nyo pa yan maunawaan, kawawa naman ang kaluluwa ninyo. Hindi yung hindi kayo, dahil kung kayo masarap ang buhay, kung kayo mayaman, hindi kayo, pero yung inyong kaluluwa, yun ang kawawa. Maghihirap yun sa kabilang buhay. Dahil hindi ninyo naunawaan yung mga sinalita ng Diyos na talagang ibinibigay na tayo para maligtas. Who shall separate us from the love of God? Kanina kay Christ, ano yung una? Ano yung una? Who can be against us? Kanina, yung una nating binanggit. Tapos yung pangalawang katatapos natin, who shall separate us from the love of Christ? Romans 8:35 to 37. At ngayon panghuli naman, who shall separate us from the love of God? Yan. There is absolute nothing that can separate you from the love of God. Wala po makakapag-separate sa atin sa pagmamahal ng Diyos. Kaya dapat ito, intindihin nyo itong mabuti dahil magagamit nyo din itong pagpapaliwanag sa inyong kapwa, sa inyong pamilya, sa lahat ng inyong gustong pagpaliwanag. Napakaganda po nitong chapter na ito, 8. Uulitin ko na naman, chapter 8. Napakaganda po. So ito po, who shall separate us from the love of God? Romans 38 to 39. For by Him were all things created. Colossians 1:16. So I believe that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, nor high, nor deep, nor any other creature shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord. Romans 8:38 to 39. Through Him who created all things died for us. Romans 5:8. Who else? And what do you think about our separations? Sino pa? For by Him. Ulitin ko ulit For by Him were all things created. Colossians 1:16. Kaya naniniwala ako that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, nor high, nor deep, nor any other creature shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord. Romans 8:38 to 39. At sa pamamagitan na Siyang lumikha sa lahat ng bagay ay namatay para sa atin. Sino yun? Si Kristo. Romans 5:8. Sino pa sa palagay ninyo ang makakapaghiwalay sa atin? Sige nga, kahit na daw yung kataasan. Di ba tayo nararanasan natin, pag tayo nasa Ferris wheel, sino na nakapunta sa Tagaytay, yung sa Sky Rides, sa pinakamataas na tuktok na yun. Pag ikaw yung naroon sa itaas ng tuktok na yun, biglang tumigil, tapos biglang lumindol. Di ba? Takot na takot ka. Yung ba makakapaghiwalay sa pagmamahal ng Diyos sa iyo? Yes, yung iyong maaaring yung iyong katawan lupa natatakot. Pero yung pagmamahal ng Diyos sa iyo, hindi mawawala yun. Wala makakapag-separate yun, hindi yung taas na yun na makakapag-separate. Kahit na ikaw dalhin pa, isakay ka sa fighter jet, tapos bigla kang itapon to sa kataasan, hindi kayang iwalay. Yung kaluluwa mo nasa Kanya. Kung maaaring mamatay itong katawan lupa mo, pero papalitan yan ng immortal body. Kung mangyari yan sa iyo, don't be afraid. Harapin mo yung realidad na magiging buhay mo. Maaari mo lamang sambitin sa realidad ng iyong magiging buhay, Lord, iligtas mo ako para sa aking pamilya. Lalo na kung maliliit pa yung mga... Ganyan na nangyari sa akin nung ako'y maaksidente, nabangga yung sinasakyan kong kotse. Ako yung nagdadrive.
Ngayon, sabi nung kaibigan ko, ako na lang mag-drive. Baka hindi niya nagugustuhan yung pag-drive ko dahil ako po mabagal lang mag-drive, hindi naman masyado mabilis. Pinaubaya ako sa kanya. Nung bumangga, ibinangga niya kanan, di ako nagip. Kaya nagpapasalamat ako sa Diyos sa kabila ng aking pagiging handicap. Kasi kung ako yung normal na tao, patay ako. Ang nahagip hanggang dito lang ay hindi ako naka seatbelt. Sinangga ko yung kamay ko. Ito lahat tapyas yung laman dito. Yan nakikita nyo. Tapyas yan, laman dito. Ito namang isa, tapyas din pero itinahi. Kaya yan normal pa rin. Daming tahi niyan dito. Tingnan nyo yan tahi ko. Yan papaganyan. Tahi yan. 13 stitch yan. 13 ganyan-ganyan na tahi. Kung ako yung normal, baka hanggang dito, baka dead ball na ako. Kasi medyo mababa akong ganyan. Kaya, I praise God. Kaya, kung ano man ang ginawa sa inyo ng Diyos, nilikha kayo ng Diyos na kahit ano pang inyong hitsura, pasalamatan nyo. Ang importante, maunawaan nyo yung gusto ng Panginoon sa iyo. Kasi kapag hindi mo naunawaan yung gusto ng Panginoon sa iyo, ang inuunawa mo lang yung gusto mo sa sarili mo, na kahit na anong gawin mo, akala mo naglilingkod ka sa Kanya, pero ang gusto naman mangyayari, yung gusto mo ng sarili mo, hindi yung po pwede. Malayo, hindi mo maintindihan ito. Ang gaganda ng statement dito na at maaari mo din itong mabasa. Kasi yung ibang mga pastor nababasa din yan, pero hindi nila alam yung kagustuhan ng Panginoon. Hindi nila nasusunod. Nababasa din ito, natatapik din nila ito itong Romans 8:38-39. Malimit nila itong itapik. Pero yung essence nito at yung biyaya ng Holy Spirit na ibinibigay sa taong nakakaunawa nito, hindi nila nararamdaman. Pero ako nararamdaman ko. At kaya ako nalalaman na meron akong eternal security. Dahil sa mga tama yung ginagawa ko, dahil ang sinusunod ko yung kagustuhan ng Diyos na gawin ko para sa pagpapahayag at sa aking pananampalataya. Siyempre, naintindihan nyo na po yan. Yan. Dito na tayo sa ating conclusion yan. Hindi ko na po nailagay ang mga verse dito, pero mostly of the parts of the sentence po ay galing din po sa mga verses ng Bible. Kasi inareglo ko po kaninang madaling araw medyo tumagal. May mga mali po sa mga boxes, pinalitan ko, kaya nakalimutan ko na yung highlights, nakalimutan ko na ilagay yung pero okay lang po. Papaliwanag natin. Pwede nyo naman po yung hanapin sa Bible, pwede nyo hanapin sa search. May search naman po yung mga Bible Ganyan conclusion natin. God has proved His eternal love for us as legitimate members of the body of Christ through the powerful revelation of our risen Lord Jesus Christ to our Apostle Paul of the Gentiles. Paul declared through the word and command of God, who can be against us? Who will separate us from the love of Christ? Who will separate us from the love of Christ? From the love of God? Which is in Christ Jesus our Lord. All who are in Christ and walk in His Spirit have a strong and stable position with God. We will finish this chapter that we have verses in mind to take and remember that can strengthen our faith, that we can really expect eternal security in the future. Nothing can separate us from God's love for those who truly love Christ through the right and proper doctrine given to us according
to His gospel revealed to the Apostle Paul for the body of Christ. Papaliwanag po natin ano po, para maintindihan niyo mabuti. Pinatutunayan sa atin ng Diyos na ang kanyang walang hanggang pag-ibig sa atin, sa ating mga legitimate member of body of Christ, sa pamamagitan ng makapangyarihang revelasyon, yung mga sinalita ng ating risen Lord Jesus Christ kay Paul. Kasi si Paul po inisnats kinote up. Ito yung unang rapture Saya nag-iisang tao kay ang una si Christ, kasi siya yung first resurrection pala si Christ. Sorry po. Si Paul, yan yung unang rapture dahil kinuha siya dinala siya sa third heaven. At doon sila nag-usap. Maraming nasaksihan doon si Pablo na hindi kayang ipaliwanag ng pangungusap. Namangha siya sa langit. Pero mo, ikaw kuhanin ka, daling ka sa langit. Binigay doon yung mga ito, Pablo, ito yung gagawin. Ito yung ibibigay mo sa mga tao. Para ang mga tao ay maligtas. Tigas ng ulo ng mga tao Ang mga tao hindi kayang iligtas ng ng batas, ng law. Kasi sa Israel po meron 613 law binigay yan kay Pablo. Commandment ito mga kapatid. Tingnan ha. Sige, tingnan natin. Commandment ito itong mga sinabi lahat ng ating risen Lord Jesus Christ ay commandment. Yan, Buksan nyo yung inyong mga Bible kasi hindi ko na nailagay nga dito Ito po. Sabi sa 1 Corinthians 14:37, if anyone thinks himself to be a prophet or spiritual, let him acknowledge that the things which I write to you are the commandments of the Lord. Commandments of the Lord. Commandments din ito. Hindi lamang yung 10 utos ng Diyos. At hindi lamang yung 613 laws. Yung mga sulat ni Pablo sa atin, yung mga aklat na nasa Biblia ni Pablo sa atin, commandment ni Lord. Sino ba si Lord? Si Lord Jesus Christ. Our Lord Jesus Christ and God the Father are one. Iisa sila. At yung nagbigay kay Moses ng 10 commandments na inyong naunawaan, yun po ay 613 laws lahat, na yun po ay para sa Israel, sa bansang Israel, hindi po para sa ating mga hintil, sa ating mga Gentiles. So batas po ito, mga kapatid. Yan nasa na tayo? Ipinahayag ni Pablo sa pamamagitan ng salita ng utos ng Diyos, who can be against us? Who shall separate us from the love of Christ? Who shall separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord? Lahat ng na Kristo at lumalakad sa kanyang espiritu ay may matibay at matatag na posisyon sa Diyos. Maaari mo sabihin, ako naman din kay Kristo Yes. Kasi si Kristo ay isa, pero si Kristo ay may dalawang ginawa. Yung una, yung siya'y nabuhay dito sa mundo, life ministry, na yun inukol niya yung kanyang buong buhay na yun para lang sa mga taga-Israel. At nung siya umakyat sa langit, gusto niyang iligtas ang lahat ng tao. Kaya, kinuha niya si Pablo, doon niya sinabi ang pamamaraan. At si Pablo nagpapaliwanag sa atin. Kasi hindi na niya kayang ipaliwanag dahil nasa langit na siya. Alangan namang ipanganak siya muli. Kinuha niya si Pablo. Si Pablo na dati niyang kalaban. Kalaban niya si Pablo Kinuha niya. Doon sinabi ito yung gagawin Pablo. Ito yung step Kaya si Pablo, mga kapatid, hindi natin mapapantayan ang kanyang pagka-apostol. Kaya siya yung sole apostle. Lahat ginawa siya. Itinapon siya sa dagat. Hinagupit, nilatig. Hubad.
Dahil wala siya. Walang-wala naman siya. Hubad siya. Sa kalamigan. Sa winter, hubad. Nag-iisa siya. Tumatakbo siya. Binabato siya. Kinukulong siya. Pinapalo siya. At yung kanya mga pinaghahanap buhayan. Kasi siya tent maker gumagawa ng tent na mananahi. Inilalaan pa niya sa kanya ministry. Sino makakagaya niya? Kaya soul apostle. At saka, wala na rin makakagaya sa kanya. Wala na naman ngayong kukuhanin ng Diyos para dali sa langit. O ako kukuhanin ba ako ng Diyos para dali sa langit? Ipagbibiling ko sa iyo, Pastor Nato, ito yung gagawin mo sa Pilipinas. Ganyan. Hindi. Meron ng Bible, 13 books. Ipagpapatuloy lang natin yung ginagawa ni Pablo para dumami ang bilang ng member ng body of Christ. At kapag ito'y dumating na doon sa hustong dami ng bilang, kaya ako naniniwala na malapit ng mahusto yung bilang. Dahil ba't tabing yung dahil po, kaya po nasabi ko malapit na mahusto, naaamoy na natin yung end times Kaya nararamdaman ko malapit na mahustong bilang. Bakit ko ito sinasabi tinyo? Basahin natin sa Bible. Lagi ako nagpa-practice po para mabilis pero talagang mabagal yata ako mabilis ang ito Romans 11:25. Sino nagsasalita nito? Si Pablo. Saan galing ito? Sa ating risen Lord Jesus Christ. Ibinigay sa kanya, inireveal sa kanya. Ito naman ang isinulat niya. Pinagpapatuloy lang natin. Tingnan ha. For I do not desire, brethren, that you should be ignorant of this mystery, lest you should be wise in your own opinion. The blindness in part has happened to Israel until the fullness of the Gentiles has come in. Ngayon, ang mga taga-Israel po, ligaw pa sila. Ligaw pa kasi, ang sabi, sa 11:26, ang sabi po dito, and so all Israel will be saved. Ngayon po panahon nito, hindi pa save ang mga Israel. Lahat ng Israel. Hindi po lahat ay save. Kaya po, pagdating ng rapture, ito, yung fullness na ito, na Gentiles ay comes in, pag na-full na yan, irarapture po tayo. Ang mangyayari po noon, makakaunawa na mga taga-Israel. Iyon na ang magiging remnants. Lahat yun, save na. Save na po yun. Pag tayo na-rapture na. Kasi maunawa na Israel, yung sinasabi na, kasi may Biblia ang mga ibang Israel ngayon hindi gumagamit ng Biblia kasi ang ginagamit pa rin nila yung kanilang traditional customary law and religion. Yung Judaism, yung iba. Yung namang iba na mga wala na yun kasi yung iba martir yung mga pinagpapatay, yung mga ang ginagawa naman ng ibang denomination, ginagawa santo. Ginagawa santo, doon sila lumuluhod, nananalangin, yung ibang mga martir yun, mga namatay sa martir. Minartir yun. Hindi minartilyo namartir yun. Namartir. Hindi minartilyo. So, ganyan po mangyayari. Lahat sila'y mababago at sila ay lahat ay maliligtas. Ililigtas ng Diyos kahit na sila'y magdadaan sa 7 years tribulation na yan na ating pinag-uusapan bago ang pagkatapos na rapture. Pagkatapos na rapture, makakameron tribulation na yan, yun ang mangyayari, maligtas na lahat ng Israel. At yung mga Israeli na yan, at yan din ang magwi-witness sa ibang bansa. Kaya yung ibang mga bansa makukonvert at makakasama din sila maligtas. Kaya kayo ngayon, hindi ko naman kayo hinahatulan na kayo hindi ligtas. Pero kung yan ang inyong kinamatayan, magaling kung abutin nyo yun, 7 years tribulation. At kayo makakasama doon sa conversion ng mga ibang hintil. Kaya nga sabi doon sa Revelation, di ba? At maraming mga wika at maraming bansa.
ang aking nakikita. Sabi ni Juan doon sa kanyang revelation, doon sa kanyang vision na ibinigay ng anghel. Marami rin maliligtas. Pero bakit doon pa kayo pupunta? Ang ganda na ng offer ngayon. Hindi na tayo maghihirap. Ito mga paghihirap na ito, wala pa ito sa tribulation. Ito mga lindol-lindol na ito sa Japan, o yung mga war, yung mga war sa sa Israel na yan, yung mga Houthi na yan sa Red Sea, sa ano ba yun? Red Sea kayo. Yan, Panama Canal ba yan? Suez Canal o Panama Canal? Diba, marami mga nag-ano dyan na yung mga Houthi. Matindi na po ang labanan, mga kapatid. Hindi natin alam kung ito yung sa at saka nawawala na yung nawawala na yung balita ng Ukraine, pero grabe nangyayari po sa Ukraine hanggang ngayon. Kaya gustong-gusto ni Putin na na laging nakikita yung labanan sa para hindi makita yung labanan sa kanila. Natatabunan. Alam nyo ba ang Gaza ngayon? Halos wasak na yung Gaza. Hindi naman natin kinukondem ang mga Israeli, pero kahit ako si Netanyahu talagang ganun din ang gagawin ko dahil may threat yung Hamas sa kanila. Hindi nila alam tahimik nga sila, bigla na lamang libo agad ang mamamatay sa kanila, isang iglap lang gawa ng Hamas. Talagang pupulbusin yan. Kaya lang nadadama yung iba. Sa katigasan na rin naman ang kanilang mga ulo yan. Dahil kung noon pa sinunod na ang Diyos, wala nang mga yan, gasa-gasa na yan. At kung meron man diyang mga Palestino, convert na yan sa kanila. Susunod na rin yan sa kanila. Dahil sa loob naman po ng Israel, meron din mga Muslim bakit sila sumusunod sa Israel? Kasi maganda ang mga patakaran ng Israel. Sige, tuloy na po natin at tayo nalalayo. Kasi napakaganda po ng ating topic Yan po. Yan. Lahat ng nakay Kristo at lumalakad sa kanyang espiritu, ito yung pinakamaganda rito sa part na ginawa ko sa conclusion Lahat ng mga nakay Kristo at lumalakad sa kanyang espiritu ay may matibay at matatag na posisyon sa Diyos. Ang tanong ko, ikaw ba'y nakay Kristo? Maaari mo sagutin, ako nakay Kristo ako. Pero lumalakad ka ba? Lumalakad ka ba sa kanyang espiritu? Bigla ka mapapahinto. Itatanungin mo ngayon yung iyong sarili, ako ba'y tunay na lumalakad kay Kristo? Kasi hindi mo alam Yan ang mahirap. May question mark ka ngayon. Kasi doon sa una kong tanong, pwede mo sagutin na, lumalakad ako kay Kristo. Kaya nga ako nagisimba linggo-linggo Bibigay ako ng aking ikapo, tithes. Na kay Kristo ako. Pero doon sa pangalawang tanong, ano yung pangalawa natin tanong? Lumakalakad ka ba sa kanyang espiritu? Mapapahinto ka. Tapos bigla mo na naman bibigyan mo na siguro ng mga aabutin ng mga ilang segundo bago mo sagutin, lumalakad ako kay Kristo. Tatanungin ulit kita, paano? Paano ka lumalakad kay Kristo? Di ngayon sasabihin mo, nagsisimba ako, gumagawa ako ng mabuti. Sumusunod ako sa aming pastor, yung mga gawain namin sa simbahan, tinutupad ko. Kaya lumalakad ako sa kanya. Dalawa ang paglakad. Sasabihin ko sa kanya, dalawa ang paglakad, tandaan mo. Kasi yung isang paglakad doon sa mga gawain. Yes, doon sa pangalawa ay doon sa kabutihan. Ikaw ba'y mabuti? Siyempre, sabi mo, mabubuti ako. Kaya nga ako nagbunagin, mabuti akong tao Pero doon sa huli kong tanong,
Kaninong kagustuhan yung sinusunod mo? Para ikaw ay lumakad sa Diyos, yung kagustuhan ba ng Diyos o yung kagustuhan ng sarili mo? Siyempre, sagutin mo, yung kagustuhan siyempre ng Diyos. O, alam mo ba ang gusto ng Diyos? Anong ebanghelyo ang gusto ng Diyos? Anong doktrina ang gusto ng Diyos? Kinuha nga si Pablo. At doon, ipinahayag sa kanya ang gagawin mo. Pero ibang ginagawa mo. Ang ginagawa mo, pinagsasama-sama mo ang salita ng Diyos. Nagbibigay ka ng tithes which is not, na hindi naman dapat i-giving lang dahil ang tithes sa Israel. Walang kwenta yung ibinibigay mo kahit magbigay ka pa ng 1,000,000. Kung tithes ang gagawin mo, yun ba ang kagustuhan ng Diyos na sinusunod mo? Ay kabilin-bilinan nga ito, bibigyan ko kayo ng isa example. Ito nga yung kabilin-bilinan ni Pablo. Yan basahin natin ha. Yan. Sabi dito sa Galatians 1:8. Sabi ni Pablo hindi ito galing sa pag-iisip ni Pablo, ito yung revelasyon ng ating Panginoong Jesucristo kay Pablo. Sabi dito, Galatians 1:8, but even if we or an angel from heaven preach any other gospel to you than what we have preached to you, let him be accursed. Pakasumpain ka. Kung yung mga ipinapangaral mo hindi yung galing sa amin na itinuturo namin sa iyo. Ibig sabihin ito, importante itong salitang ito dahil ito yung sinabi sa Galatians 1:8, inulit na naman niya. Sa Galatians 1:9, sabi dito, as we have said before, katulad ng sinabi ko noon, so now I say again, ngayon uulitin ko ulit, sabi niya, if anyone preaches any other gospel to you than what you have received, let him be accursed. Kung ikaw ay mangangaral ng iba kaysa doon sa inyong natanggap na nung una, kung dadagdagan nyo o kukulangan nyo iba, pakasumpain ka. Ayaw nyo pa yan? Napakaliwanag na yan. Sige, ituloy na natin. Kaya ang gagawin po natin ay tatapusin natin ang chapter na ito na meron tayong dadalhin at matatanda ang mga verses na makakapagpatatag at makakapagpalakas sa ating pananampalataya na may aasahan talaga tayong eternal security sa hinaharap. Wala makakapagpahiwalay sa atin sa pagmamahal ng Diyos doon sa mga tunay na nagmamahal kay Kristo. Tayo mga tunay na nagmamahal kay Kristo, nakakaunawa doon sa kanyang kagustuhan, sinusunod natin siya. Sa pamamagitan ng tunay at nararapat na doktrinang inilaan sa atin ayon sa kanyang ebanghelyo na inireveal kay Apostol Pablo para sa body of Christ. Alam niyo itong topic na ito, medyo masalimut po ito kasi kahit po yung mga kasama ko ng mga taga-Grace, tumataas ang kanilang kilay. Alam ko maraming tataas ang kilay dito na nasa Grace din. Maaari nilang sabihin, napaka-perfect naman ito. Parang pang-perfect nga naman talaga Kung sa himig po ng tono ng pahayag na ito, para talagang pang-perfect parang napakahirap pong ayunan, kagustuhan, So, kung tayo man ay madapa. Pero hindi ko sinasang ayunan dahil hindi ako nagtuturo po ng ganito Lahat ng itinuturo ko po para po sa ating kabutihan. Pero tayo nasa saka laman pang ito kasi meron nga po akong nakausap sabi niya sa akin paano kung ikay nagdadrive, di ba meron kang kotse, sabi niya sa akin. Sabi ko, paano kung ikay biglang kinat at bigla doon sa traffic, anong mararamdaman mo? Siyempre mainit ang ulo mo, di ba? Pero kaya nga naroon tayo yung sinasabing yung plea, lalayuan mo kasi maaaring yung intense nung iyong pakiramdam
magagalit ka, oh. 'Di ba meron namang ah, be angry but do not sin. Kaya lagi tayo, wag nating, kung maaari nga mayat-maya ay mag-ano tayo ng Bible eh. Mayat-maya mag mag-ano tayo ng Bible, magsalita, magbasa para hindi mawawala sa atin, dahil kapag matagal tayo hindi nagbabasa, nawawala eh, lalo na kung yung ating environment eh, naroon tayo sa lugar na medyo malayo sa ganitong mga pag-aaral. Kailangan may dala kayong sarili, kaya ako sa cellphone lagi akong babasa. Lahat na makikita nyo, hindi lamang yun eh, yun na lamang makakita ka ng tukso ng iyong mata. Sabihin mo na lamang, Lord, ang ganda ng nilalang mo. Aalis na yun. Aalis na yung temptation. Kasi temptation yan eh. Yun ang nagtitrigger sa flesh mo. Para magano ka, mahulog ka sa temptation. Pero ang tatandaan natin po, pinakamaganda po natin tatandaan, merong nag-iisang mediator. At itong mediator na ito, sa atin mediator, ito'y advocator naman sa Israel. Oh, mediator sa Father, sa kanila naman, advocator sa Father. Oh, yan po si Jesus Christ. Meron po mga verse yan, oh. 1 Timothy 2:5, 1 John 2:1, Romans 8:34, Hebrew 7:24 to 25, and Hebrew 9:24. Alam nyo ba? Alam ni Kristo ang kahinaan ng laman, dahil siya ay nabuhay din tao. Kaya lang di siya nagkasala. Marami pong temptation ang pumasok sa kanya. Kasi hindi nyo pa ito alam eh. Itong mga temptation na ito eh. Yung temptation na papasok sa iyo, lalo na kung ikaw eh maka-Diyos, pwede mo mapaglabanan yan. Mapaglabanan. Pero yung temptation na lalabas sa iyong isipan, yun ang mahirap. Yun talagang mula sa sarili mo. Pero yung temptation na papasok sa isipan mo, pwede natin mapaglabanan. Pero kung mahina ka, hindi mo din kaya paglabanan. Pero yung temptation na lalabas sa isipan mo, yun ang mahirap, yung galing sa iyo mismo. Meron tayong isang halimbawa niyan eh, pero hindi ko papahabain ng aking paliwanag dahil hahaba. Ano ba oras na tayo? Yan, umabot din tayo ng mahaba. Akala ko mapamadali tayo. Merong yung, hindi nyo ba alam yung si Kristo? Nagpahawis siya ng dugo bago siya huliin. Bago siya ipinagkanulo ni Judas. Nagpahawis siya ng dugo eh. Iisa lang ang nagpaliwanag noon, si Luke. Pero si Mark at saka si Matthew, wala. Blanco yung sa kanila, hindi niya naipaliwanag yun. Pero si Luke, alam niyo ba kung bakit naipaliwanag ni Luke? Dahil si Luke ay isang doktor. Maaaring napansin ito ni Matthew at saka ni Mark, pero hindi sila doktor. Merong mga scientific studies alam ni Luke dahil siya ay isang doktor. Kaya niya inilagay doon, idinagdag, isinulat na siya ay nagpawis ng dugo. Bakit kaya siya nagpawis ng dugo? Si Kristo. Dahil siya Diyos. Haharap siya sa kamatayan na hindi niya pwedeng dayain. Dahil siya ay sumunod sa law ng nature. Siya ay tao. Hindi niya pwedeng dayain dahil si Satanas na dyan yan. Alam yan, pwede yung sa kanya, pwede yung ibato. Dinaya mo naman ang pagkamatay mo sa cross. Paano mo sasabihin na tinubos mo mga tao sa kasalanan? Kaya nga hinihingi ni Kristo sa Ama, Ama, kung maaari lamang, ilayo mo sa akin ang kupang ito para hindi ko na maranasan. Pero yung iyong kagustuhan ang dapat mangyari. Hindi yun sa akin. Yun po ang yun ang isang pinakamatinding temptation na naranasan ni Kristo. Kaya hiningi niya, kaya siya nagpawis ng dugo. Pumatak sa lupa, nakita yun. Mayroong mga ebidensya nun. So, hanggang dito na lang po. Basta huwag natin kakalimutan.
na meron tayong mediator. Kung ito man ay medyo na tuliling ang inyong tainga dito sa mga paliwanag, kung ito na baka naman umayon tayo sa perfection, no, tayo po wala na sa batas. Kaya po tayo makakagawa ng mabuti dahil sa Espiritu ni Kristo. Ang dapat po nyong gawin, maramdaman yung namumunga ang banal na Espiritu sa inyo. Pag hindi po namumunga ang banal na Espiritu, patuloy pa rin kayo sa inyong mga kalukuhan. Hindi kayo marunong humingi ng tawad sa inyong kapwa, sa inyong mga pinagagawang mga kabalustagan. Hindi nyo talaga mararamdaman yung bunga ng Holy Spirit. So, marami pong salamat sa inyong pakikinig at nawa po huwag niyo po laging kakaligtan. Napakaganda po ng topic na ito. Inyo pong ikopya, inyo pong i-meditate ito, part 1, part 2, part 3, part 4. Tayo nasa part 4 ngayon. Buong chapter po yan ng Romans 8. Kaya ako nagpapasalamat din ako sa Diyos na natapos ko to. Sige, tayo po'y manalangin. Lord, marami pong salamat sa araw na ito dahil isang na namang magandang mensahe ang naiambag ko sa aking kapwa. Sa araw nito, patuloy niyo po kaming i-bless. Hindi lamang po ako, pati na rin po yung mga taong nakakarinig. I-bless niyo rin po sila. Yung po may mga katulad na karamdaman, katulad ko po, na may karamdaman sa oras nito. At yung din may mga nakikinig na may mga karamdaman, Lord, tinataas ko sa inyo na hipuin niyo po, pagalingin niyo po kami. Huwag niyo po kami pababayaan dahil kami mga anak mo, kami mga alagad mo, huwag mo kami pababayaan. Yes, Lord God. Kami mga taong nakikinig sa iyong mga salita at handang tumupad sa iyong lahat ng sinasabi, Panginoon. Kaya patuloy mo kaming i-bless, punuin mo ang aming mga pangangailangan at ilayo mo kami sa lahat ng kapamakan at mga nakakatakot na karamdaman. Purihin ka, O Diyos. Pinupuri ka namin, sinasamba ka namin. Niluluwalhati ko po ngayon yung banal at dakilang pangalan, ngayon at magpakailanman. Lahat ay magsabi at ito po ang aking dalangin sa pangalan ng inyong anak na si Jesus, at ang lahat ay magsabi ng Amen, Amen.